Hi everyone, magandang tanghali muli sa bawat isa. This is your friend again, Handsome Baptist Timen. At welcome po kayo sa ating pong tanghalian program. Ang tawag po natin dito ay Defend the Faith. Defend the Faith program. Ano po? Habang kayo po ay kumakain, enjoy nyo lamang po yan kasama ng inyong mga mahal sa buhay habang kayo po ay makikinig ng ating pong aralin. Berean That Room Live today, episode number 5 na po tayo. Searching the Scriptures daily, kagaya ng kaugalian ng mga Berean. So kung kayo po ay kagaya ko, na nagsasaliksik araw-araw ng salita ng Diyos na katotohanan, kayo po ay welcome sa Berean Room Live today. So kanina po, napag-aralan natin yung patungkol sa belief. Ngayon naman, pag-aaralan natin about sa blood of Christ. Letter B pa rin po tayo, alliterated, at babasahin natin mamaya ang Hebrews 9:22. Pero bago yon, hayaan niyong ipanalangin ko muna kayo at ang ating pag-uumpisa. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito, sa mga biyaya ng pagkain, sa biyaya ng masarap na pakiramdam, ng kapayapaan, at pagkakataon na makapag-aral po muli kami ng inyong salita patungkol sa aming pananampalataya upang magsitibay kami at mangigsatatag at kami po ay magamit mo sa anumang mga gawaing paglilingkod. Pagpalain nyo ang mga maaabot ng video na ito, ng tinig na ito. Gamitin nyo po ako bilang inyong mensahero at matanggap ang katotohanan na nais mo. Magiging gabay namin at maging dahilan po na kami ay pagpapalain mo at magiging subok na mananampalataya at handa sa mga gawain mo. Ito po kami dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. Sa muli, magandang tanghali sa bawat isa, sa lahat po ng aking kaibigan at mga ka-churchmate o mga kasama. Shoutout po sa Original Baptist Faith Defender, kay Ma'am Divine, kay Brother Jix, at kay Brother James, kay Brother Dino, at sa iba pa po nating mga kasama at kaibigan. Babasahin ko muna sa inyo ang Hebrews 9:22. Hebrews 9:22. Basahin ko po sa inyo at ito po may kinalaman sa ating pananampalataya. Hebrews 9:22. It is about the blood of Christ. Sabi po ng Biblia, it was written in King James Version, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Where there is no shedding of blood is no remission. So, ang ibig pong sabihin, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang katubusan, walang kapatawaran sa ating kasalanan. Walang paglilinis, walang forgiveness. So, mababasa po natin yan. Sa Hebrews 8:5 din, tignan pa po natin. Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of better covenant, which was established upon better promises. So makikita po natin na sa pamagitan ni Kristo na kanyang dugo, si Jesus na bagong covenant na para sa atin, na kung saan ay inihandog niya ang kanyang sarili at minsan naghandog at nagkaloob, inalay niya ang kanyang buhay. So makikita pa rin natin dito po sa Hebrews chapter 9 verse 11. But Christ being come on high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle. Nakikita nyo masigit po sa tabernakulo si Jesus, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood. He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Makikita nyo po na minsanang si Kristo naghandog at ayang paghahandog na yan ay pang magpakailanman para sa ating lahat. Kaya kung walang pagdanak ng dugo,
ay walang kapatawaran. For there is without shedding of blood, there is no remission of sin. Ano po? So, why the blood atonement is essential? Bakit nga ba ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus na pantubos o pampalubag loob ay mahalaga? Marami na sa panahon natin ngayon ang winawalang halaga o hinahamak ang doktrina ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus. Pero ang Biblia mismo ang nagpapahayag na ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus na pantubos ay hindi optional. Ito po ay essential. Napakahalaga. Binasa natin, kung walang pagdanak ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus, walang kapatawaran, katubusan sa ating kasalanan. Kung dugo mo ang dadanak para kabayaran sa iyong kasalanan, mananatili ka sa pagkakasala mo at sa kamatayan. Pero dahil dugo ng Panginoong Kristo Jesus minsan pa dumanak doon sa krus, nagtatamo tayo ng kapatawaran. Bakit mahalaga ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus? From Genesis to Revelation, it was prophesied. The blood of Christ was prophesied. Ito'y hinula na. Binigyang anino mula sa Genesis hanggang Revelation. Sa Genesis 3:21, God clothed Adam and Eve with skins, showing sacrifice. Pag pinag-usapan ang blood of Christ, it is about His sacrifice. Yung sakripisyo ni Kristo dahilan sa pag-ibig sa atin. Di ba may mga magulang tayo nagsasakripisyo dahil mahal tayo. Ang sinasabi, dugot, pawis, ang isinakripisyo para lamang mapalaki, mapag-aral. Yan po ang mga kataga, maririnig ninyo. Minsan may mga politiko raw na nagsasakripisyo para sa bayan. Pero ito ang maganda, yung dugo ni Kristo na sakripisyo noon pa ay prinopesiya na. Sa Exodus chapter 12, yung Passover lamb, yung dugo na ipinahid sa pintuan, sa post and lintel ng mga Israelita na nagprotekta sa kanila sa hatol, sa kamatayan, sa angel of death, ay umaanino at tumutukoy na patungo kay Kristo. Ginagabayan na tayo noon, pinahihiwatig na, pinakikita na sa atin na daranak ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus bilang pantubos sa ating kasalanan. Banal na dugo, perpektong dugo, walang bahid ng kasalanan, sapat na pantubos sa sangkatauhan because that is a precious blood. Napakahalaga. Kahit pagsamahin mo lahat ng dugo ng tao, hindi sasapat sa dugo ng Panginoong Kristo Jesus na malinis, walang bahid, walang dungis. Ang banal na dugo ng Panginoong Kristo Jesus na pantubos ay sapat para sa lahat. Kaya minsanan siya naghandog, hindi na sa dugo ng kambing o ng mga baka, ng hayop, but by His own blood, sa sarili niyang dugo, ay pumasok siya sa banal-banalang lugar at nagtamo ng walang hanggang katubusan para sa ating lahat. For the redemption of everyone, and that is an eternal redemption. It was prophesied, the blood of Christ. And number 2, the blood of Christ was perfect. Ito po ay perfecto. In 1 Peter 1:18-19, basahin ko po sa inyo. Let me read to you. Habang kayo po ay ine-enjoy nyo ang biyaya ng pagkain sa inyong hapagkainan at nagpapahinga. Let me read to you, sabi po rito, for as much as you know, at inyong nalalaman, that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received from tradition from your fathers, na hindi kayo tinubos sa binhing nasisira, kagaya ng mga pilak, ginto, na mula sa walang kwentang pamumuhay na natanggap nyo sa pamagitan ng tradisyon sa inyong mga ninuno, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, kundi sa dugo ng Panginoong Kristo Jesus na mahalagang mahalaga, na walang dungis, walang bahid, walang batik. Ano po? Sa pamamagitan niyan tayo'y natubos. Hindi sa pamamagitan sa pagganap mo sa kautusan, pag-anib mo sa relihiyon, o pagnonobena, pagbabasa ng mga pasugo, di kaya ng mga Quran, o kung ano-ano pang mga nalalaman mo
Kasi sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus, tayo po ay tinubos. Tayo po ay naligtas. That was a perfect blood of Christ. Jesus was the sinless Lamb of God, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Not your religious works, not church membership, not human goodness, hindi ang kabutihan mo, only the perfect blood of Christ. Una, it was prophesied, and the blood of Christ was perfect, ganap, perpekto, sapat sa bawat isa. Number 3, the blood of Christ, it provides pardon. It provides pardon. Pinukpukan na. Nagtatamo ka ng kapatawaran. In Ephesians 1:7, basahin ko po sa inyo, Ephesians 1:7. Okay, this is topical para po sa shoutout po kay Sir Jason Garbora, kay Ma'am Mercy Progoso, at sa iba pang nariyan. Ang topic po natin, this is a topical teaching, Defend the Faith Hour. May mga hindi na o nagwawalang halaga sa dugo ng Panginoong Kristo Jesus. Minsan pa, pinaparatangan ang dugo ng mga Kristiyano ay blood maniac daw. Eka, hindi nila naintindihan na dahilan sa kasalanan, kinakailangan ng katubusan, at dahil sa ang tao, meron dugo na sumisimbolo sa buhay. Ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus na sumisimbolo sa kanyang buhay, ang ibinibigay at iniaalay sa bawat isa na nagre-resulta ng kapatawaran, kaligtasan ng kaluluwa, katiyakan ng buhay na walang hanggan, at magiging anak ka ng Diyos. Balang araw kalangitan ng uuwian. Sabi ng Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood. At sa gayon, meron nga tayong katubusan. Katumbas po niyan ay kaligtasan. Inari ka ng muli ng Panginoong Hesus sa pamamagitan, sabi rito, through His blood, sa pamamagitan ng kanyang dugo. The forgiveness of sins, ang kapatawaran ng kasalanan, malinaw po dyan. Hindi sa dahil nagpenitensya o di kaya naman naghandog ng mga kaloob o mga offerings. Hindi, kundi sa pagdanak ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus. According to the riches of His grace, mayamang biyaya ng Diyos, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Ngayon nga'y ipinaalam sa atin yan. The blood of Jesus Christ cleanseth us from all our sins. It satisfies God justice. Nung dumanak ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus sa pagkakatawan tao, nag-create ang Diyos na Espiritu ng dugong perpekto niya nung siya nagkatawan tao sa pamamagitan ng katawan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus, nung ito ay dumanak doon sa krus, na ipataw ang hustisya. At iginagarantiya, sinisigurado, ang kapatawaran sa sinumang sumasampalataya. It gives us pardon. Mahalaga ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus. So hindi ba, hindi nila pinapahalagahan yan, binabaliwala nila, ang kinauuwian, nababaliwala nila si Jesus at ang sakripisyo nito at ang pag-ibig nito. Kaya nananatili silang hindi napapatawad, kaya nananatili silang hindi ganap, hindi inaaring ganap sa harap ng Diyos at patuloy sa pagkakasala. Number 4, the blood of Christ, it gives us peace. Nagbibigay ng kapayapaan. Basahin ko sa inyo yung Colossians 1:20. Kung minsan, pag dumanak ang dugo ng mga tao, kaanak, nagkakaroon lalo ng kaguluhan yan. May maghihigante, may nasasaktan. Pero alam nyo, pagdating nung dumanak ang dugo ni Kristo Jesus, ang epekto sa tao, kapayapaan through the blood of His cross. Basahin ko yung Colossians 1:20. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him I say, whether they be things on earth or things in heaven. Sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus sa krus na dumanak, tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan na at naipagkakasundo na ngayon sa Diyos. Nakita niyo po ang kagandahan loob ng Panginoong Kristo Jesus na handa niyang isakripisyo ang kanyang banal na dugo para po sa kapayapaan ng bawat isa sa atin.
Na ibig sabihin, hindi ka na ituturing na kaaway. Hindi ka na hatulang maparusahan. Ibig sabihin, mapapayapa ka na. Hindi ka na kagaya ng iba na nangangamba, natatakot pa kung dumating ang kamatayan. Kasi bakit? Natanggap mo ang epekto ng sakripisyo ng dugo ni Kristo Jesus. Nung tinanggap mo siya bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, alam mong namatay si Kristo Jesus para sa iyo, dumanak ang banal na dugo, inilibing at siya'y muling nabuhay para tiyakin ng pagkaligtas mo at nagtatamo tayo ng kapayapaan. Kaya ang sarap mabuhay kung si Kristo tunay na nasa puso mo dahil sinampalatayanan mo. Having we received the Lord Jesus Christ in our hearts, let us be rooted and grounded in faith. Number 5, the blood of Christ, it gives us power. Nagbibigay ng kapangyarihan. In Revelation chapter 12 verse 11, tignan niyo po ang kapangyarihan dinudulot ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus na dumanak doon sa krus minsan pa at ito'y pang walang hanggan. Sabi po ng 12:11 sa King James Version, and they overcame him by the blood of the Lamb. Napagtagumpayan nila ang kaaway by the blood of the Lamb, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus na naglinis, nag-aalis ng kasalanan sa ating buhay. And by the word of their testimony, sa salita ng kanilang patotoo, and they love not their lives unto death. Hindi nila, and they love not their lives unto death, hindi ang buhay nilang sarili ang minamahal nila, kundi ang buhay ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya maski si Apostol Pablo, pag nakausap mo, ang sabi niya sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yet not I, but Christ. Yan po ang laging motto ng Apostol Pablo. Sa bawat isa na nakaranas ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus na naglilinis ng kanyang kasalanan, binigyan tayong kapangyarihan makapagtagumpay. Pinagtatagumpayan natin ang guiltiness ng kasalanan, ang bahid o dumi ng kamandag ng kasalanan. Napagtatagumpayan mo na ang tukso na ginagawa ng kaaway. Napagtatagumpayan mo si Satanas. Napagtatagumpayan mo ang kahatulan. At napagtatagumpayan mo ang takot. Kaya hindi ka nakasama roon sa Revelations 21:8 na but the fearful and the unbelieving and the abominable and the warmongers, etc. shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Bakit? You have that faith that overcomes guilt, Satan, condemnation, and fear. Tandaan niyo po, yung blood of Christ sa Biblia, hindi po yan symbolical lamang. Hindi po yan ay niluma ng mga doktrina at hindi po iisipin o sasabihin walang halaga ang dugo ni Kristo. Kasi ang dugo ni Kristo ay nakasentro sa Ebanghelyo. Pag inalis mo ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus sa usapan ng kaligtasan, ay inaalis mo ang kabuuan sa mensahe ng katubusan ng kaligtasan. Pag inalis mo ang krus na nooy walang kwenta dahil kay Kristo naging makahulugan, para mo naling inaalis ang kakristyanuhan. Tandaan po ninyo, bilang pagtatapos, the blood of Christ purchases redemption. Binibili ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus sa Acts 20:28, yung tunay niyang iglesia, ang tunay na iglesia ng Diyos na si Kristo Jesus, binibili niya ng kanyang banal na dugo, yung sumasampalataya sa kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus. Ano pat di mo na kailangan magdanak ng dugo para sa kaligtasan mo at katubusan mo dahil may Kristo Jesus na minsan pa nagsakripisyo para sa iyo. Kaya tanggapin mo ang kanyang sakripisyo, sampalatayanan mo ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus, ang pambili ng ating katubusan, kaligtasan. Number 2, the blood of Christ, it provides us remission. Pinatatawad na tayo. Bayad na ang kasalanan mo kung tunay kang sumampalataya kay Kristo Jesus.
napasa iyo, na-applied sa iyo yung bisa o epekto ng pagbabayad ni Kristo Jesus dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon Diyos tagapagligtas. The blood of Christ produces reconciliation. Napapahupa na ang galit, na ipagkakasundo na tayo sa Diyos. Hindi na tayo tinuturing na kaaway. And the blood proclaims victory. Yung dugo ni Kristo na dumanak, nagpahayag ng pananagumpay. Kaya sa Romans 5:9 bilang pagtatapos, basahin natin ang Romans 5:9. So kung may magko-comment, hindi ko mabasa. Siguro dahil sa cellphone ko lang ito. Ayan, Romans 5:9. Ang sabi po ng Romans 5:9. Basahin po natin Romans 5:9. Sabi rito, much more than being now justified by His blood. Ngayon nga'y mas tayo'y inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo. We shall be saved from wrath through Him. Kaya tiyak na maliligtas tayo dahil sa Kanya. Dahil dumanak ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus. Sabi pa po ng Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. And that is the message of the blood of Christ. Let us never be ashamed of the blood of Jesus Christ. It is the scarlet thread running through the entire Bible and the only hope of salvation for sinners. Kaya ayun iba sinasabi, naging madugo sa kasaysayan ang kwento ng kakristyanuhan. Sapagkat kung si Kristo Jesus ay naghandog ng kanyang dugo o buhay, maski po ang mga apostoles, at sana po tayo mga nabubuhay na Kristiyano ngayon, hindi rin natatakot na ialay ang ating buhay para sa Panginoon. Sakripisyo ang ibig sabihin. So napakahalaga ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus na parte ng mensahe ng Ebanghelyo, kasi ito yung pambili, precious blood of Christ that redeem us, na nagtutubos sa atin. Paano ibig sabihin ng tinutubos? Ibig sabihin, dahil sa kasalanan, hindi ka pag-aari ng Diyos, pero dahil sa sakripisyo ni Kristo Jesus, binibili ka. Ngayon ay pag-aari ka na ng Diyos, hindi mapaparusahan, hindi mapapahamak. Balang araw, ikaw po ay makakasama niya, malulubos mo sa kalangitan. Kasama na natin siya ngayon sa ating mga puso at sa ating pamumuhay, malulubos mong makakasama siya pagka tayo ay nasa langit. And it provides remission, kapatawaran. Masaya yung maranasan mo na napatawad ka. Sa ibang relihiyon, umaasa pa sila sa future pa ang kapatawaran, kagaya sa mga Muslim. Di ba? Yun iba naman, nasasaktan kasi hindi nila alam na titiyak kung napapatawad na ba sila ng Panginoon. Pero sa Biblia, salamat, tayo po ay pinatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus na dumanak doon sa krus. Ngayon, pag tinanggihan mo ang dugo ni Kristo Jesus, may kasalanan ka. Nadagdagan yung kasalanan mo. The sin of unbelief, at ikaw ay nahatulan na, sabi ng John 3:18, at mananahan sa iyo ang puot ng Diyos. Kaya sa oras pong ito, pangungusap, na wag mo po isawalang bahala ang sakripisyo ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus, na ito po ay sampalatayanan mo na makapagliligtas sa iyo si Jesus dahil dumanak ang kanyang banal na dugo, at may pagkakasundo tayo sa Diyos. And the blood proclaims victory. Meron tagumpay. Tagumpay ang buhay na may Kristo Jesus sa puso, kasi pinatatawad sa kasalanan, hindi nahatulang maparusahan, tutungo sa kalangitan. Balang araw kasama sa paghahari ni Kristo Jesus sa hinaharap dito sa sanlibutan. Being now justified by His blood. Huwag natin ikahiya ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus na dumanak doon sa krus, na nagtubos sa atin, at yan ay walang hanggang dugo. Hindi literal na dugo, tinutukoy po natin ang buhay ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya sa oras pong ito, marami pong salamat sa inyo, at hindi ko makita yung mga comment po ninyo.
hindi ko mabasa. Pero shout out po sa naabot ng pangangaral na ito. Magdagdag lang din ako ng kaalaman sa inyo. Pag pinag-uusapan din yung blood sa figures of speech, ito po ay metonymy for the life. Yung po ang sinasabi ko sa inyo, ipinahihiwatig yung buhay. Ano? Kasi ang buhay ay nasa dugo. At symbol din naman ng dugo, pinahihiwatig yung gagawing paglilinis ng dugo ni Kristo sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan. Kaya nga sa Genesis, di ba? May sakripisyo at ginawang coat yung skins, at sa Exodus, sa post and lintel, at yung katuturan na inaanino ng mga bagay na yun noon sa lumang tipan ay si Kristo Jesus lahat. Kaya nang dumating na si Kristo Jesus, inalis na ang anino at tayo na kay Kristo Jesus nakatuon, at ibig kong sabihin, malaya na natin pong natatanggap ang kapatawaran talaga ng Panginoong Kristo Jesus. Ano po? So, bilang pagtatapos, let me read to you ulit. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. Hebrews 9. Almost all things are by the law purged with blood. Ayon sa batas ay nalilinis sa dugo. At kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran. It was therefore necessary the patterns of things in heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. Verse 24, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into the heaven itself. Umakyat po ron ng Panginoong Kristo Jesus, and now to appear in the presence of God for us. At siya bilang ating tagapamagitan. Nor yet that he should offer himself often as the high priest entereth into the holy place every year with blood of the others. Verse 26, for then must he often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Tumutukoy sa kanyang sakripisyo. Minsan pa, as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear sins of many unto them that look for Him. Kapag ikaw ay tumingin kay Kristo Jesus, ano po, umasa ka sa Panginoon, sumampalataya ka sa Kanya, shall He appear the second time without sin unto salvation. So, nililinis tayo sa ating kasalanan. So, ibig sabihin po, pahalagahan natin ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus at atin po itong ipamalita na hindi na kailangan ng pagdanak ng dugo mo o di kaya sa ibang mga reliyon, linggo-linggo, pinadadanak pa nila ang tila kahawig na dugo o literal na dugo raw ni Kristo, di ba, sa mga misa. So, mali po yun eh. Kasi Hebrews 10:10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Minsan na nang naghandog si Kristo at pang kalahatan na. Yan ay pang walang hanggan. Sabi ng verse 14, for by one offering he hath perfected, inaaring ganap sa isang handog, sakripisyo, sa walang hanggan sila na pinawalang sala. For by one offering he hath perfected forever them, tayo, that are sanctified through the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi na po kailangan laging ihandog si Kristo linggo-linggo, o di kaya naman po ay magpapako, gayahin ang sakripisyo ni Kristo taon-taon, o di kaya naman po gumawa ng sariling sakripisyo para mapatawad ang sariling kasalanan, kasi minsan na naghandog si Kristo Jesus once and for all para sa lahat. Excuse me. At ito po ay ang sa walang hanggan na. Kaya po sa oras pong ito, the blood of Jesus Christ ay essential, napakahalaga, at dapat po natin itong pinahahalagahan, dapat po natin itong ipinangangaral, dapat din po natin itong kinikilala sa ating mga buhay.
So pagka inalala mo ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus na dumanak para sa iyo, dinadala ka sa pag-ibig sa Kanya kasi katunayan yun ng pag-ibig niya sa iyo. Dinadala ka sa paglilingkod na may sakripisyo kapag napapahalagan mo ang dugo ni Kristo. Dinadala ka sa pagbabago ng buhay na hindi mo niyuyurakan ang banal na dugo ni Kristo na dumanak bilang sakripisyo. At nalulugod ang Diyos sa buhay mo kung pinapahalagan mo ang dugo ni Kristo na minsan pa dumanak para sa kaligtasan mo. Kaya sa oras mong ito, sa mga naabot ng pangaral na ito, sa aking mga kaibigan, kung di mo tiyak ang pagpunta ng kalangitan at darating sa iyo ang kamatayan, ito ang pagkakataon, aminin mo sa iyong sarili, hindi mo kayang iligtas, magsisi ka, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon Diyos, tagapagligtas. At kung tinanggap mo naman na ang Panginoong Kristo Jesus dahil ikaw ay sumasampalataya, panahon na para ang buhay mo, ipamuhay mo para sa Kanya. Na hindi mo na kailangan ipadanak ang dugo mo, mamuhay ka naman ngayon para sa Kanya. Kaya manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat sa tanghali pong ito. Patuloy naming dalangin ang pasasalamat sa dugo ng Panginoong Kristo Jesus na minsan pa dumanak sa krus bilang pantubos sa aming kasalanan, pampahupa ng galit. Ito po ay pampagkakasundo namin at para po kami po ay magtamo ng kapayapaan sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa na maabot ng pangaral na ito. Sa ilang pong may katanungan o naguguluhan pa, unti-unti ang banal na Espiritu ang magpakita sa linaw ng Biblia ng kahalagahan ng iyong mga salita na nagtuturo ng katotohanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng magandang kalusugan, pag-iingat, at bigyan kami ng maraming pagkakataon pa sa pag-aaral. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong dugong dumanak doon sa krus. Pinadama mo ang iyong pag-ibig sa amin. Hayaan niyo po na kami naman ay maglilingkod sa iyo at ipadadama ang pag-ibig namin. Bless niyo po ang bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyo. At hindi ko alam, hindi ko makita yung mga comment ninyo. Kung may comment kayo, babalikan ko na lamang. At kung merong katanungan o gusto mong makipag-usap, comment lang kayo. O di kaya mag-message kayo sa atin. Tapos po para mabigyan natin ng pagkakataon. Ano po? So yun lamang po, the blood of Christ ang pinag-usapan natin. Ito po yung mahalaga. Kasi pag sumampalataya tayo kay Kristo Jesus, ibig sabihin, kasama ron yung dugo niya na dumanak sa krus na binibigyan mong halaga. At nararanasan mo tuloy ang kaligtasan, katubusan. Maraming salamat sa bawat isa. God bless you all po. Kita-kits tayo mamayang gabi sa ating Berean Deep Study.